Tinatayang isa kada 100 tao ang may pulmonary hypertension. Ito po yung mas common sa mga nakatatanda. No? Ayon din sa mga researchers, ay mas tataas pa raw ang bilang ng mga taong magkaroon ng mga ganito sa mga susunod na dekada. Kaya naman kaugnay po niyan, pag-uusapan po natin ngayong araw sa Doc kasama si Dr. Annie de la Cruz Gustilo, isang pulmonologist, ang patungkol po dito sa pulmonary hypertension o PH. Magandang umaga po, Doktora. Morning. Good morning po. Dr. Annie, good morning. Diane at Audrey po ito. Okay, Doktora, madalas nating naririnig yung hypertension pero ngayon ang pag-uusapan po natin itong pulmonary hypertension. Ano ba itong pulmonary hypertension, Doc? At anong kaibahan nito sa sakit na pangkaraniwang hypertension? Yung pulmonary hypertension po is alta presyon o yung mataas na pressure ng mga ugat o blood vessels, particularly yung pulmonary artery na nakikita sa loob ng baga ng mga tao. Dok, ano po ang mga sintomas nito? Parehas lang po ba sa karaniwang hypertension yung mga symptoms? Okay, so this is very much different po, no? So basically yung symptoms is more of exertional dyspnea. Ibig sabihin po nun is pag nagkakaroon ng physical activity o gumagalaw yung pasyente, mas napapansin niya po doon yung hirap niyang paghinga, no? And it is progressive, meaning habang mild pa yung disease, maaari po na ang nararamdaman niya ay onti paghingan lang, no, sa pag-akyat sa hagdan, pero as the disease progresses, from akyat sa hagdan hanggang sa simple activities of daily living katulad ng pagkain, pagligo, nararamdaman na niya yung paghirap sa paghinga. Pangalawa ay yung pagkulay asul, no, nung daliri, balat or lips. Meron din po itong mga kaakibat na pagkahilo or minsan po nawawalan ng malay, no, ang mga ganitong pasyente. At pag nagkaroon na rin po ng komplikasyon sa kanang bahagi ng puso, nagkakaroon din po ng pagmamanas, no, una sa paa, paakyat hanggang sa tiyan. Okay, Doktora, ano naman po yung mga risk factors at mga posibleng komplikasyon na maranasan na may mga pulmonary hypertension? So basically, yung mga risk factors o yung pwedeng maging sanhi, no, nung pag-develop ng ganitong disease is number one, no, kung gumagamit ng illegal drugs, no, yung amphetamine, methamphetamine, risk po yun. Also is yung paggamit po ng mga diet pills, no, yung fenfluramine or desfenfluramine o mas kilalang tawag doon yung mga Bangkok pills. Risk po, no, na magkaroon ng ganitong sakit ang mga taong gumamit nito. Some would be pagkakaroon ng sakit na COPD, no, na nakukuha sa paninigarilyo o iba pang sakit, sakit tulad sa puso, no, yung may bara sa coronaries or congestive heart failure o yung may problema sa valvula ng puso. At pwede rin yung iba pang sakit, no, sakit sa atay katulad ng liver cirrhosis or CKD or chronic kidney disease. Maaari din yung mga infection katulad ng HIV, some parasitic infection, some would also cause yung katulad ng mga connective tissue disease like lupus, scleroderma or rheumatoid arthritis, at maaari din po ang HIV, no? Sometimes meron din po na tinatawag na congenital heart disease o yung pagkapanganak pa lang meron ng mga butas or komplikasyon sa puso na magkakaroon ng risk para po magkaroon ng pulmonary hypertension. Pero meron din pong small percentage na kahit walang dahilan, no, o yung tinatawag na idiopathic ay maaari pa rin magkaroon ng ganitong sakit. Dok, ano po ang mga available treatments para po sa mga individual na may ganito pong kondisyon? Sa ngayon po, no, dahil marami na ang studies, no, marami na rin pong mga bagong gamot na available na pampababa ng presyon sa blood vessel sa baga. Kaso, yun nga, no, kung lumala na po ang sitwasyon or kung nagkaroon na ng structural abnormalities, hindi man ito reversible, marami naman pong options, no, yung mga gamot na makakapagpababa ng presyon sa blood vessels. Pero syempre, napaka-importante pa rin po na pumunta kayo sa inyong doktor dahil ang treatment po nito ay iba-iba. Depende po sa naging sanhi ng pagtaas ng presyon sa blood vessels po ng inyong baga.
Okay, Doktora, ano po ba yung inyong maipapayo o paalala sa ating mga ka-RSP, Doc, kung paano po maiiwasan ang pulmonary hypertension? So, napakagandang opportunity po nito, no? So, ang paalaala po, wag po kayong gagamit ng mga nabanggit ko na pwede naman ninyong iwasan. Katulad po na gamit ng illegal na gamot, no? Yung mga amphetamine, methamphetamine, or mas commonly known as yung shabu. Pangalawa po is iwasan din yung paggamit ng mga gamot na hindi nyo alam kung ano maging epekto, katulad ng mga diet pills. Katulad din po ng paninigarilyo, iwasan po natin ito. And kung meron po kayong nararamdaman ng mga sinabi ko pong mga sintomas, maigi po talaga na pumunta kayo sa kilala ninyong doktor upang ma-examine po kayo at mabigyan kayo ng tamang lunas. Yan, mahalaga yung mga tips na naibigay ni Dr. Annie. Thank you very much, Doc Annie de la Cruz Gustilo sa libreng telemed ngayong umaga. Salamat po, Doc. Thank you, Doc.